Ang kanyang nag-iisang ship na nawawala, lahat yun, pinagmamalaki ng isang nakatanggap sa Panginoon, lahat yung nag-celebrate lahat ng tao, lahat ng angels with God sa heaven. So, dadagdagan ko. Sabi nga ng Panginoon, there is great rejoicing in heaven over one sinner that repents. No? So, kasi talagang yung pagmamahal ng Panginoon, dahil sabi nga ng Diyos, di ba, what can a man give in exchange for his soul? Diba, wala kang pwedeng ibayad sa kaluluwa mo. Kanina nanonood ako ng CCF, Pastor Bong sa akin, no? Merong taong mamamatay, deathbed na. So, pinapanalangin niya. Sabi niya, nung mamamatay na yung tao, nung parang seconds mamatay yung tao, parang merong malakas na hangin na parang may dumaan sa kanyang ganun. Sabi niya, there was no wind, wala naman. Pero parang may umano. Sabi niya, which is, ibig sabihin nun, yung kaluluwa kasi, syempre, and after death, there is judgment. So, pag namatay, iiwanan na ng kaluluwa yung katawang tao, yung katawang lupa, at pupunta na siya kung saan ang pagkakahatol sa kanya. Kaya sabi niya, yun doon niya lalong napatunayan, no? Kasi talagang sabi niya, parang talagang may biglang, may dumaan na hangin na parang umalis, na gano'n, di ba? So, kaya nga, ang Panginoon iingatan natin talaga, di ba? Sabi nga ng Lord, katulad ng sinasabi mo, no, na tinuro sa inyo, hindi lang naman sa bibig, hindi ba, na pag, kailangan, sabi nga lagi sinasabi ng Panginoon, no, circumcise your heart, di ba? Kailangan yung puso nagbago talagang from the deep inside of your heart, talagang nabago. Na naintindihan. Kanina sanabi, 3 Ds. First D, deny yourself. Second D, die to yourself daily. Third, do what the Lord commanded you to do. Diba? So, yung kapag ka talaga makikita mo kasi, yung senyales na isang taong talagang namatay sa sarili niya at tinanggap ang Diyos, namamatay tayo sa sarili natin. Ibig sabihin, nawawala yung pride. Diba? Napakinggan ko nga yan daw body odor at bad breath. Yan daw parang pride. You have, but you do not know. Diba? May pride ka, may hindi mo nalalaman. Diba? So, yun nga, talagang ang Diyos, ganun na lamang pagmamahal ng Diyos sa tao na sino man ang manampalataya sa kanya may buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga siya namatay para sa atin. Nabuhay siya muli, sino man ang palatay sa kanya may buhay na walang hanggan. So, yon na kung meron 99 sheep, there is 100 sheep, naligaw yung isa, anong gagawin ng Diyos? Hahanapin niya yun. Iwan niya yung 99, hahanapin niya yun para maibalik. Diba? Kung may 100 silvers, na wala yung isang silver, iiwanan niya yung 99 silver, hahanapin niya yun, and there will be great rejoicing. Diba? So, yun lang. Huwag natin kalilimutan na merong buhay na walang hanggan. Either you will spend it on heaven, you will spend it on hell. Katotohanan, sinabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon na merong langit, merong impyerno. Kaya nga kailangan, we should prepare ourselves for the next life. No? Kailangan handa tayo. Kasi, death, hindi mo alam, Johnson, siya, kung kailan darating. Yun ang pinaghahandaan. Yan ang siguradong darating. Naintindihan? Yung kayamanan mo kaya di ba, ang mundo bilog ngayon, mahirap na mahirap ka. Kinabukasan, yaman mo na. Very good. Pero, marami naman mahirap, may hindi naman talaga yumaman. Pero ang kamatayan is a sure ball, no? It is a writing on the wall na lahat mamamatay. Kaya kailangan yon ang pinaghahandaan mo, sinisigurado mo na ikaw ay handa pagharap mo sa Diyos. Amen? O, anong natutunan niyo? Insight, comment lang, short comment lang, for 10 seconds. Well, ako kasi may mga nakakausap ako, no? Kagaya niya sa Shanghai ako. Jew siya, atheist. Sabi niya sa akin, Christina, hindi ako naniniwala sa hell. Sabi ko sa kanya, it doesn't matter whether you believe in hell or
Kasi, sigurado, there is a hell. Sigurado, it doesn't matter kung yung mga atheist ay naniniwala o hindi. It doesn't count at all. But definitely, is mayroong impyerno, and you will be judged according to your deeds. Ano? Gusto ko bang ulitin, yung nabanggit, kasi isa sa mga, and this is really the teaching that really bothers me. No? Kasi ngayon, marami sa mga born again, just really to gather souls, parating sinasabi nila, God loves everybody. Sabi ko, no, because God sends the sinner to hell. Huwag natin kalilimutan. Because of course, there is God's love. Ang tawag doon is yung agape love, ano? Because the sun shines. Sumisikat ang araw. Both sa mga makasalanan at hindi makasalanan. Nagkakaroon ng tubig. Sa makasalanan at hindi makasalanan. But one thing is, because God is a God of justice and righteousness. Justice and righteousness is the foundation of this throne. Ulitin ko lang, kasi yung mga nagsasabing gano'n, then ang lupit ng Diyos nyo, no? Sabi ko, no, huwag natin kalilimutan. Because if there is no justice, kung walang hell, then there should be no heaven. Kung walang impyerno, then dapat wala rin langit. Bakit? Kasi paano na lang yung mga talagang sumunod sa Panginoon, they deserve the reward, ano? Paano yung mga punishment. Kaya there is always a hell. Kaya huwag natin kalilimutan, kaya sumunod sa Panginoon is as much as possible. Is dapat sumunod. So, we should really have a heart to sumunod. And every night we are talking about, ako kasi every night pressing before I really sleep, kahit na nasaan lugar ako, no? Talagang I always recite the Psalm 91 and I always surrender myself to the Lord, lalo na nag-iisa ako. Because you really do not know whether you Amen. up or not, ano? Kasi dyan sa siyempre, marami na talagang mga nag-iisa sila, hindi na sila talaga nagising. Marami dyan, hindi na talaga nagising. Okay, Alam mo, nung pandemic, marami nagpakamatay dyan. May nagpakamatay. Meron nga ako isang awang na yung iba bumaho na lang, kagaya ng kapitbahay ko. Nakapagpamali na kaamoy. During that time, yung pandemic, yun no? Sabi ko parang amoy patay yata. And talagang naiyak ako sa kanya, no? Kasi hi, hello, and then hindi na siya nagising. Kasi inatake sa... Yun nga yung for this, natin, no? Wrap up natin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kailangan prepared. Dahil maraming mayaman na naghirap, maraming mahirap na nagyaman, pero hindi naman lahat ng mayaman ay nag-isip na mayaman, kundi but one thing that is sure, lahat ay mamamatay. Hindi mo alam kung kailan, hindi mo kailan ang period mo, kahit gano'n ka kayaman, kahit gano'n ka kahirap. Pag yun ay panahon mo, hindi ka pwede yun. So, kaya kailangan handa tayo. Ikaw, Jack. Ayun nga, salvation is today. So, dapat hindi natin isip yung bibigay na taning sa atin ni Lord. Kasi hindi natin alam kung kailan, hanggang kailan na lang yung buhay natin. Ayun, always para handa tayo sa pagdating ng Panginoon. And as in, paano siya mag-welcome sa atin, dapat gano'n din natin pang i-welcome din ang Panginoon. O kaya importante na nakikinig Romans 12:1, di ba? Yung kailangan pumapasok, yung napapakinggan natin, di ba? Kailangan laging, sabi nga, engrave in your hearts. Yun ang naglalala niyo tandaan na pag-usapan sa araw sa Deuteronomy. Teach it diligently to your children, whether you are sitting down on your house, you are walking by the way, you are lying down, you rise it up, you bind it
in your hands, put it the front of your eyes, write it on the four doorposts of your house and of your gates. Dapat ganoon tayo sigasig na yung Word of God laging nakikita, naririnig sa ating mga bibig. Amen. Amen. Prayer request. Johnson. Birthday. Birthday po ang bukas. Mamaya. Mamaya pala. Sige. 33, 32. Let's go, Monkey. Si Camila. Sharon. Ito ba, Chachi, yung pagkano? 30. Chachi, Archie. 32 na siya. Kailan ba nag-30 ko, no? May. May. Pamat May. Dati na 66. Prayer. Prayer request. Hindi ka na ng 66. mga parang 64. Very sad. Mamukha na ako magsisenior. Ay, senior ka ba? Hindi, sa isang taon, 60. Kaya namin pangalan. Ito pala yung mother natin. Ako, ang prayer request ko, no, even up to now, kasi ako nga sumami sa Times of Israel. I really joined that group kasi sumusobra. Let's pray for the war in Israel. Gaza. Let's really pray. Kasi nakalagay naman sa Bible, pray for peace in Israel. Okay, tatandaan natin, hindi yung nangyayari sa Amerika. Hindi yung Amerika ang focus ng Bible. The nation that focuses ay sa Bible ay yung Israel. Yung Israel talaga, ano yan eh, napakalapit yan sa puso ng Panginoon. Kaya panalangin natin sila na tanggapin niya si Jesus bilang kanilang Diyos at sa kanilang tagapagligtas. Alam mo ko, let's pray for that. And at the same time, we really pray for the conversion of Israel because they are Jews, so they do not believe to the Messiah of Jesus Christ. Up to now, ang mga Jews, sinahantay pa rin nila yung Messiah. And let's also pray for the orphans and the widows on both sides, marami, because this is really entails war. And also, we also pray for the enlightenment of the Palestinians, because itong mga Palestinians is they are also believing in the wrong God, they believe in the false God or Islam, so we also Sakto yung request mo sa pinag-pray araw-araw ni Tita. ako kasi Kasi every yung day. mga marami prayer request. Oo. Ay, go. Si Johnson. Si Nikki. Yun I yun. told you, Amin. Same birthdays. Let's bow down our heads. Let us close our eyes. Father, in the mighty and the glorious name of our Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa araw ni Lord na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord, na ikaw, Panginoon, namatay sa amin, Lord, upang at kayo nabuhay muli. Sino man naman ang palataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Lord, let it be engraved in our hearts, Panginoon, that we die to ourselves, Lord, we deny ourselves, and we do what you have commanded us. Makita sa amin, Lord, that we will be salt and light of the earth. Lord, ipinapanalangin namin sa iyo saan mang sulok ng daigdig na iyong salita yung ipapangaral. Panalangin po namin that you bless your servant. You pour out your anointing. Let the power and authority of thy word abound in Jesus' name. Habang itinataas din po namin sa iyo, Lord, yung mga taong nakikinig, Lord, that they will receive you as their Lord and Savior. Panginoon, marami kang anak, marami kang na nagbabackslide, nag-receive ng mga maling katuruan, nahuhulog sa kasalanan, nasa kasalanan ng mga Panginoon. Lord, we pray that they will be enlightened at bago maging hindi ang lahat, ay makabalik sila sa iyo. Habang pinapanalangin po namin ay yung mga anak na may mga pangangailangang pinansyal, may mga usapin sa husgado, may mga sakit at karamdaman, ulcer, cancer, leukemia, sakit sa utak, Panginoon, mental problem, Lord, diabetes, kidney, lungs, liver, Father, in the mighty name of Jesus, we pray, Panginoon, we pray, Lord, for their
Miracle healing in Jesus' name. Tinataas po namin sa iyo, you said, Lord, to pray for the peace in Israel. Itinataas namin sa iyo, Lord, ang Israel. We pray ang mga Hudyo, Panginoon, that they will be enlightened, Lord, malaman nilang you are the Messiah, Lord Jesus Christ. The salvation only cometh from you. Tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at sariling tagapagligtas. We pray for peace in Israel. We pray, Panginoon, for godly wisdom to flow upon Netanyahu, his cabinet, his soldiers, civilians, Panginoon. In Jesus' name, it will be bloodless conflict, Lord. We pray yung mga hinahanap nilang tunnels, Panginoon, Lord, ay makita nila, Lord, in the name of Jesus. Lord, we pray for Iran, Egypt, Lebanon, Syria, Panginoon, mga ito, Lord, mga Hezbollah, Lord, that they will be also enlightened at makilala kanila bilang kanilang Diyos at sariling tagapagligtas. And no one, Lord, will be able to join the conflict in the name of Jesus. Tinataas namin sa iyo, Lord, si Kuya Ray, si Kuya Wade, si Chetel, si Myrie, si Alma. We pray for their healing. We pray for Butchoy, si Andeng, Panginoon, mga batang tinumaking may takot sa iyo. Lord, maging aming mga pamangkin. Tinataas namin sa iyo, Lord, yung business ang nilang mga magulang na fried chicken, Lord, na patuloy na lumago. Itinataas namin sa iyo yung mga taong walang tutulugan, palagi-lagi. We pray na meron silang safe and sound. We pray people will have kindness maging sa mga hayop. We lift up to you ng Batangas, Laguna, Denrosi, Pinco, Baiki, si Juki, Lord, babantayan niyo po. We claim that there will be no plague that will come near our dwelling. Thank you for covering us tightly with your precious blood. Lord, you will be the one to rebuke, Lord, plagues, chaos, sickness, and diseases, Lord, poverty in our family and generations to come as we release in the mighty and glorious name of our Lord Jesus Christ, blessings, favor, mercy, the fear of God in our hearts in the name of Jesus. Diyan sa na. Bukas ka naman? Okay na. Tayo kayo. Ngayon, sasabihan sa si Ate Kim. Lord, we lift up to you, Panginoon, si Johnson. Lord, we pray sa kanyang kaarawan, Lord God. We pray from the sole of his foot to the crown of his head, Panginoon. Ang tunay, Lord, that he na ikaw, Panginoon,